Mukhang napagdesisyonan na ang lahat. Pagkatapos magbitiw ni Ministro ng Depensa ng Ukraine, Mikhail Fedorov, magbibitiw rin si punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, Alexander Syrskyi. Ganito rin ang impormasyong lumabas mula sa mga insider. At ito rin ang tinalakay natin dito sa channel 2 araw na ang nakaraan. 5 araw nang may malawakang protesta sa mga lungsod ng Ukraine. Nagsimula ang mga rally bilang suporta kay tinanggal na Ministro ng Depensa na si Mikhail Fedorov, ngunit nauwi sa panawagang tanggalin si punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, Alexander Syrskyi. Lumabas ang mga tao sa Kyiv, Lviv, Kharkiv, Dnipro at iba pang mga lungsod na may iisang sigaw. Syrskyi, paalisin! Ngayon, ika-20 ng Hulyo, natipon lahat. 5 araw na sunod-sunod nakipagpulong si Zelensky sa mga komander sa aktual na labanan. Ibinunyag ng media ang mga kandidato para sa posisyon ni Syrskyi at ngayong gabi ay nakatakda ang pulong ng kataas-taasang punong komandante. Ibig sabihin, ito ang mismong pagpupulong kung saan ginagawa ang mga ganitong desisyon at kung saan maaring ipahayag ang bagong pinakamataas na komander. Itinatanggi ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ang lahat. Pero ano pa ba ang masasabi nila ilang oras bago ang pagpupulong? Sa episode na ito, ilalahad ko lahat batay sa pangalan at petsa. Sino talaga ang kinokonsidera bilang kapalit ni Alexander Syrskyi? Sino ang paborito? Babalik ba si Mikhail Fedorov? At sa anong posisyon siya pumapayag? Ano ang ibig sabihin ng serye ng pagpupulong ng presidente sa mga general? Simple lang daw ang opisyal na bersyon. Pinakinggan ng presidente ang mga ulat ng mga komandante ukol sa sitwasyon sa harapan at pangangailangan ng mga unit. Pero lumalabas na ilang beses nang nakipagkita si Zelensky sa 3 pangunahing kandidato at malinaw na hindi lang tungkol sa sitwasyon sa harapan ng pinag-uusapan nila. Ako si Alexei Pichi-Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Papalapit na tayo sa 300,000 subscriber at magpapasalamat ako sa inyong pag-subscribe. Simulan ko ang episode na ito sa opisyal na posisyon para malinaw agad at mahiwalay sa realidad dahil kapansin-pansin ang reaksyon. Ngayong araw, Hulyo 20, naglabas ng pagtanggi ang General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Ang impormasyon na si Syrskyi ay tinatanggal sa posisyon ay hindi totoo. Ayon sa kanila, patuloy sa tungkulin sina Alexander Syrskyi at hepe ng General Staff Andrei Natov. Ipinaalala lang ng punong himpilan ang formal na proseso. Ang pagtanggal sa mga posisyong ito ay nangyayari lamang batay sa kautusan ng Pangulo. Hanggat walang nakakitang gayong utos ni Zelensky, nananatili pa rin ang dalawa sa kanilang posisyon. Pero ang pagiging matipid sa salita na ito ay napakamakabuluhan, tulad ng mga tsismis ng mga pinakamataas na general ay sinubukang usigin at bigyan ng parusa ang mga sundalo na sumali sa mga protesta sa buong bansa. Sa isang pangungusap ng punong himpilan ng Sandatahang Lakas, nandun na ang diwa. Ang punong himpilan ng Sandatahang Lakas ay hindi nagsusulat na mananatili si Syrskyi at hindi rin sinasabing pawang kasinungalingan ang tsismis. Ayon sa punong himpilan ng Sandatahang Lakas, wala pang utos mula sa Pangulo, kaya sina Syrskyi at Natov ay nananatili sa pwesto. At ang kautusan, ayon sa pamamaraan ng mga mambabatas sa Ukraine, ay nilalagdaan lamang batay sa resulta ng pulong ng kataas-taasang punong komandante na itinakda ngayong gabi. Ibig sabihin, ang pagtanggi ay based lang sa technical na katotohanan. Sa oras ng pahayag, totoo namang wala pang dokumento, pero hindi yung garantiya na hindi ito lalabas mamayang gabi o bukas ng umaga. Nagbigay ng dagdag na kalituhan si Dmitry Litvin, tagapayo ng presidente, sa sagot niya sa mga mamamahayag. At sinabi niya na malamang ay wala ring bagong mga itatalaga ngayong gabi. Ibig sabihin, malamang ngayong gabi rin ay wala mo ng bagong itatalaga. Ito ay isang pahayag na sadyang malabo, pero ginawa niya itong malabo para magkaroon siya ng puwang para magmaniobra sa kahit anong direksyon. Pero ayon sa mga source ko sa mga mambabatas at ilang kanluraning mamamahayag, ang pinag-uusapan ngayon mismo sa loob ng opisina ng presidente ay hindi kung aalisin ba si Syrskyi o hindi, kundi kung sino ang papalit sa kanya. Ipapaalala ko lang ang kasaysayan dahil bunga ng protesta ng tao ang nangyayari ngayon. Noong Hulyo 15 tinanggal ni Zelensky si Mikhail Fedorov bilang ministro ng depensa kasabay ng pagbibitiw ng buong gabinete. Umalis ang gobyerno ni punong ministro Svyrydenko at hindi nakabilang si Fedorov sa bagong gabinet.
Binanggit ng presidente sa closed-door meeting ng Alagad ng Bayan na ang dahilan ay ang hindi maresolbang alitan ni Fedorov kay punong komandanteng si Syrskyi. Kalaunan, si Fedorov mismo. Kumpirmado ito ni Fedorov ng hayagan at dagdag pa ni Zelensky na kung wala siya, hindi talaga makakapag-usap ng maayos ang dalawa. Sa isang briefing matapos ang kanyang pagkakatanggal, ikinuwento ni Fedorov ang sarili niyang bersyon ng mga pangyayari at ayon sa kanya, si Syrskyi mismo ang nagbigay ng ultimatum sa presidente, alinman sa punong komandante o ang ministro. Iminungkay ni Fedorov na palitan sina Syrskyi at ang hepe ng General Staff na Signatov, pero hindi ito sinang-ayunan ng presidente at pinili pa rin niya ang punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Noong panahong iyon, binanggit ni Fedorov na ang komandante ng pinagsamang puwersa, si Mikhail Dropati, ay agad nakatanggap ng 3 pagsaway mula kay Syrskyi kahit may tagumpay sa larangan ng labanan. Tandaan ang apply ng Dropati dahil kasama siya ngayon sa listahan ng mga kandidato at hindi siya basta binanggit ni Mikhail Fedorov. Pagkatapos ng briefing ni Fedorov, nagsimula nang lumabas ang mga tao sa kalsada. Pero para maging objektibo, kasabay rin yon ng paglabas nila. Kasabay ng briefing, pero malaki talaga ang naging epekto ng briefing na yon sa mismong protesta. Una, sumuporta ang mga tao kay Fedorov pero nang malaman nila ang mga kasali sa alitan, nagsimula na silang kumontra kay Syrskyi. At itong pag-US bong ng protesta sa kalsada tungo sa hayagang kampanya laban kay Syrskyi ang naging dahilan na malamang ay napag-isip kay Zelensky na palitan ang punong komandante. Ibig sabihin, dinaig ng mga tao sa kalsada ang desisyong ginawa niya noong nakaraang linggo. Si Syrskyi ay matagal nang tinatawag na berdugo sa Ukrainian at Western media dahil sa kanyang paninindigang panatilihin ang mga posisyon kahit ano paman na ayon sa mga kritiko ay sanhi ng mataas na bilang ng nasasawing sundalo. Matagal nang may naipong inis sa hukbo bago pa ang mga rally. At ang kwento tungkol sa assault regiment ni Skelya kung saan kasalukuyang iniimbestigahan ang mahigit 20 dilabanang pagkamatay ng mga bagong recruit ay lalo pang nagpalala nito. Parang langis na ibinuhos sa apoy. Habang maingay ang protesta sa kalsada, maingay din ang mga diskusyon at negosasyon sa opisina ng Pangulo. Ito mismo ang naglantad ng totoong layunin ni Pangulong Zelensky lampas pa sa anumang sinabi. Hindi ninyo maririnig sa publiko ang pagpapatasik kay Syrskyi hanggat hindi pa napipirmahan ang pinal na kautusan. Ilang araw nang sunod-sunod na personal na nakipagkita si Zelensky sa mga commander ng labanan na ipinakita niyang para marinig ang kanilang opinyon. Ang sitwasyon sa harapan at kung ano ang kailangan ng iba't ibang unit ng Sandatahang Lakas ng Ukraine pagdating sa armas, supply at iba pa. Para lang maintindihan ang sitwasyon, sa isang banda totoo naman ito, pero sa kabilang banda pantabing lang yon. Ibig sabihin, malinaw na nakikinig si Zelensky sa ulat tungkol sa sitwasyon sa harapan, pero hindi yon ang pangunahing dahilan ng mga pagpupulong na ito, tulad ng nabanggit ko sa nakaraang episode. Tungkol sa paksang ito, noong Hulyo 18, sinabi ko nang ang mga pagpupulong ni Zelensky sa mga commander ay tila pagpili ng bagong kandidato para sa punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Heto ang katotohanan. Sa ilang piling commander lang nakikipagkita si Zelensky ng 2 araw na sunod-sunod. Yung iba, isang beses lang niyang pinakinggan at pinauwi na. Yun lang. Tara, isa-isahin natin dito kung sino-sino ang tinipon niya kasi ito na mismo ang listahan ng mga ini-interview para sa posisyon ng bagong punong komandante. Mikhail Dropati, General Mayor, commander ng pinagsamang puwersa ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. 2 araw ng sunod-sunod na kausap ni Pangulong Zelensky siya at malamang siya ang pinakamatagal niyang nakausap. Nag-ulat si Dropati tungkol sa sitwasyon sa pinakamabibigat na bahagi ng harapan. Sa mga reyon ng Sumay, Kharkiv, Luhansk at Donetsk ang kanyang talambuhay. Napakapahiwatig ng kanyang talambuhay. Mula Nobyembre 2024 siya ang namuno sa mga hukbong panlupa. Noong Enero 2025, pinamunuan niya ang operatibo at estratehikong grupo na Hortetia. At noong ika-1 ng Hunyo 2025, nagsumite siya ng ulat ng pagbibitiw bilang kumander ng mga hukbong panlupa. Matapos ang pag-atake sa gabi sa isang training ground sa Sumska Oblast, doon, sa kasamaang palad, may mga sundalong nasawi sa unit ng pagsasanay. Ibig sabihin, siya ang taong umako ng responsibilidad para sa trahedya at nagbitiw sa tungkulin. Sa militar ng Ukraine, itinuturing pa ring palatandaan ito ng integridad.
Kasunod si Vladimir Gorbatyuk, Brigadier General at Deputy Chief ng General Staff sa operasyonal na gawain. Nakipag-usap din si Zelensky kay Gorbatyuk ng dalawang magkasunod na araw. Noong 2015 pinamunuan ni Gorbatyuk ang ika-54 na hiwalay na mekanisadong brigada. Siya ang unang deputy ng commander ng operasyonal na command sa Timog. Ang susunod na kandidato ay si Oleg Apostol. Siya ang commander ng mga airborne assault troops. Kasama rin siya sa mga ilang beses pinakinggan ng presidente. At isa pang kandidato ay si Andrei Beletsky, commander ng ika-3 Army Corps at tagapagtatag ng Azov. Ayon sa mga insider, espesyal din siyang sinalubong ni Zelensky at matagal silang nag-usap. Ang mismong presidente, pagkatapos ng lahat ng mga pagpupulong na ito, ay napakasimple at maigsi lang ang isinulat. Nakinig siya sa mga ulat tungkol sa sitwasyon sa front at ayon sa kanyang sinabi, bukas ay magkakaroon ng mahahalagang pag-uusap. Nangyari ito kagabi. Ang mga mahahalagang pag-uusap na ito ay pulong ng kataas-taasang punong komandante. Sa palagay ko, sa puntong ito, sabik na kayong malaman kung sino ang maaring pumalit kay Alexander Sirski. Iba't ibang impormasyon ang dumarating, pero nauuwi rin sa ilang pangalan lang. Ayon sa Liga.net na may sanggunian sa mga source mula sa opisina ng Panggulo at sa pamahalaan, tinitingnan daw nila noong una ang hanggang 11 kandidato. Kinumpirma ng mga source ko sa Verkhovna Rada na maigit 10 talaga ang mga kandidato noong una. Bagaman wala pang pinal na kumpirmasyon sa ngayon kung sino talaga ang papalit kay Sirski at mananatiling lihim ang kanyang pangalan hanggang sa huling sandali. Malinaw naman kung bakit. Siyempre, may digmaan, kaya hindi pwedeng walang namumuno ang hukbo kahit saglit. Pero mula sa 11 kandidato, mukhang may 4 na pangunahing paborito na namumukod tangi. Sa unang pwesto ay si Oleg Apostol, ang commander ng Air Assault Forces. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong chismis, pansamantala ay ganito muna ang sasabihin ko. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong chismis, siya raw ang may pinakamalaking tsansa. At ayon sa mga source, siya ang tinuturing na posibleng paborito na pumalit kay Sirski. Pero dito, kung maaari kong sabihin, may kaunting problema. Kung papalitan ni Apostol si Sirski, formal na balasahan lang ito ng mga pwesto. Bakit? Ang totoo niyan, ang commander ng DSHV o mga Airborne Assault Troops si Oleg Apostol ay sumuporta mismo kay Alexander Sirski. Tungkol sa mga protesta, sinabi niya alam niya ang halaga ng mga utos sa labanan at responsibilidad sa buhay ng mga sundalo. Ayon sa kanya, ang sistema ng pamumuno sa militar ay nakabatay sa disiplina, iisang pamumuno at personal na pananagutan ng mga komander. Pinuna rin niya ang mga walang batayang paghusga sa pamunuan ng militar mula sa mga tao, ayon sa kanya, na walang karanasan sa labanan na tumutukoy kay Mikhail Fyodorov at binigyang diin ang paksa ay si Fyodorov. И подчеркнул, что предметная критика Katanggap-tanggap ang makabuluhang pagpuna, ngunit ang mga walang basehang, paratang at pampublikong pang-iinsulto ay lalo lamang nagpapahina ng tiwala sa hukbong sandatahan. Bukod pa rito, nanawagan si Apostol sa mga sundalo na huwag kailanman makisangkot sa mga alitan sa politika at huwag lumahok sa mga protesta na ito. Binigyang diin niya na ang sandatang lakas ay noon pa at hanggang ngayon hindi nakikialam sa politika. Ang susunod na kandidato ay si Mikhail Dropati, kumander ng pinagsamang puwersa at nakausap ng Pangulo 2 araw matapos. At tungkol sa kanya, nagkwento si Mikhail Fedorov ng istorya tungkol sa 3 pagsita mula kay Sirski. Isa sa mga pangunahing kandidato ayon sa Liga.net, iba na ito, ibang kwento na. Masasabi ko na siya ay kinatawan mula sa kabilang kampo. Tuloy tayo. Andrei Beletsky, kumander ng ika-3 korpus ng hukbo at tagapagtatag ng Azov. Sikat siyang tao, walang duda, pero kailangan kong sabihin, mabigat siya sa larangan ng politika. Dahil may background siya na nagpapahirap o maaring magpahirap sa relasyon natin sa mga kanluraning kaalyado. Ipapaliwanag ko ito. Halimbawa, maaaring ulit-ulitin ng mga Polish ang populistang argumento na konektado si Andrei Beletsky sa Azov at sa mga nasyonalista. Ngayon, tiyak na magpo-focus ang mga Polish at susubukan nilang makakuha ng political points para sa sarili nila. Kaya maaring maging isang tayak na problema ito sa panlabas na usapin. Sa aking personal na pananaw, hindi ako gaanong naniniwalang si Andrei Beletsky ang magiging commander. Opinyon ko lang ito.
Sunod, si Igor Abolensky ay isang koronel at komander ng korpus na kartiya ng National Guard. Kinatawan siya ng bagong henerasyon ng mga kumander na tumututok sa teknolohiya at mga drone. Yan din ang pilosopyang isinusulong ni Mikhail Fedorov at si Fedorov mismo ang pumuri rin sa kanya. Dagdag pa, gaya ng nabanggit ko, lumilitaw din si Gorbatyuk sa listahan. Ibig sabihin, karamihan sa mga kandidato ay komander ng korpus at operatibong grupo ng bagong henerasyon. Hindi ang lumang paaralan ng mga general ang mahalagang tandaan. Pero mahalaga pa ring tandaan na hindi pa opisyal na inihahayag ang pangalan ng bagong punong komandante. Kasalukuyang isinasagawa ang pagpili at ayon sa mga usap-usapan, si Apostol ang paborito. Ngunit sa ngayon, ito ay mga chismis pa lamang. Hindi pa ito ganap na tapos o ganap na desisyon. Hindi pa. Kailangan ko ring magbabala na ngayon, nagsisimula ng magpakalat ng sarili nilang bersyon ang propaganda ng Russia. Sinasabi nilang si Kirill Budanov, dating pinuno ng intelihensya, ang magiging punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine. Ito ay may kasamang pagbanggit sa mga pinagkukunan mula sa medyang Ruso. Ibig sabihin, ito ay isang pakana ng Kremlin. At hindi ito dapat pagkatiwalaan. Hindi dapat. Si Budanov ay wala pa sa kahit anong listahan. Bukod dito, may hiwalay na usapan tungkol sa kapalaran ni Mikhail Fedorov at may bagong konkretong impormasyon dito. Ayon sa mga pinagkukunan, sinabi ni Fedorov na handa siyang bumalik sa kapangyarihan. Handa siyang bumalik sa koponan ni Zelensky, pero para lang sa isang partikular na posisyon, mulay bilang ministro ng depensa ng Ukraine. Hindi bilang tagapayo, deputy o ibang posisyon. Walang kailangang bagong departamento para sa akin. Eksakto. Sa dati niyang pwesto bilang ministro ng depensa ng Ukraine. Tinanggihan na niya ang inialok na posisyon bilang tagapayo. Ganito ang sitwasyon, humihiling ang mga nagpoprotesta sa kalsada na ibalik si Fedorov bilang ministro at tanggalin si Syrskyi. Pumapayag lang bumalik si Fedorov kung siya ang magiging ministro ng depensa. Pero ang posisyon ng ministro ng depensa ay formal na nakalaan ngayon kay kalihim ng kagawaran ng panloob na si Klimenko. Ibig sabihin, pansamantalang may tumutupad ng tungkulin, pero formal, kay Klimenko pa rin ito nakatalaga. Kaya nagkakaroon ng ganitong sitwasyon. Ngayon, maaring tuluyang sumunod si Zelensky sa pressure ng protesta at ibalik si Mikhail Fedorov kasabay nagsabay na pagtanggal kay Syrskyi. Sa ganong kaso, makukuha ng mga nagpo-protesta ang gusto nila. O kaya, itatalaga ni Zelensky si Klimenko at mananatili si Syrskyi. Sa ganong sitwasyon, tuloy ang alitan sa lipunan at walang makakamit ang protesta. Pwede ring makahanap si Zelensky ng kompromiso. Sa totoo, lamparyong aalis sina Fedorov at Syrskyi. Papalitan sila ng bagong punong komandante at ministro, tanda ng ganap na pagbabago. Sa ganong kaso, bahagyang kontento lang ang mga nagpoprotesta pero mapapahupa pa rin nito ang protesta. Kasi hindi na ibalik si Fedorov tapos tinanggal pa si Syrskyi. Mayroon ding procedural na balakid dito kasi para muling italaga ang ministro ng depensa, kailangan ng botohan ng Verkhovna Rada. Ayon sa mga mambabatas, ang Verkhovna Rada ay magtitipon sa Agosto 18. Kaya kahit na magdesisyon na sila tungkol kay Fedorov, hindi ito agad-agad may papatupad. Kaya halos isang buwan na maaring manatiling walang aprobadong ministro ng depensa ang Ukraine. Isa pang mahalagang senyales ang dumating ngayon mula kay Kirill Budanov, pinuno ng opisina ng Pangulo. Unang beses niyang diretsang tumugon sa mga protesta sa iba't ibang lungsod ng Ukraine. Narito ang kanyang sinabi. Ang mga huling panloob na pagbabago ay nagdulot ng matinding emosyon. Naintindihan ko ang mga nagpapahayag ng kanilang posisyon. Ang malasakit ang lakas na nagpapanatili sa ating estado sa mga taong ito. Narinig ang posisyon ng lipunan. May ilan ding naniniwalang pahiwatig ito mula kay Kirill Budanov na epektibo ang mga rally at handa ng baguhin ng pamahalaan ang kanilang desisyon. Bagamat posible rin na ganun talaga ang plano mula pa sa simula. Ayon kay Budanov, tinutugunan ang sitwasyon sa profesional at konstruktibong paraan para sa kapakinabangan ng Estado. At nanawagan siyang manatiling kalmado at ayon sa kanyang eksaktong sinabi, huwag magpakalat ng galit sa kahit kanino, sabay paalala na at ito ay CP, ang kaaway ay maingat na nagmamasid sa bawat panloob nating pagtatalo at hinihintay kung kailan tayo magsisimulang mag-away-away sa isa't isa. Sa aking palagay, ito ay paglalatag ng daan para sa isang desisyon na tiyak na gagawin. At ito ay isasaalang-alang pa rin ang mga nagpoprotesta. Konklusyon.
5 araw na nagpoprotesta para paalisin si Sirski at mukhang hindi pa ito matatapos. Ilang araw ng sunod-sunod na personal na kinakausap ni Zelensky ang mga general at mga komandante sa larangan. May lumabas na listahan sa media ng 11 kandidato para sa posisyon ng punong komandante at ang pinakamalamang na paborito ngayon ay ang paratrooper na si Apostol. Kasama rin si Dropatoy sa mga pangunahing kandidato. Handa nang bumalik si Fedorov pero bilang ministro ng depensa lang. Ayon kay Budanov, pinuno ng opisina ng Pangulo, narinig na nila ang posisyon ng lipunan kaya't magkakaroon ng ilang desisyon ukol sa mga tauhan. Itinanggi ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ang pagkakatanggal kay Sirski dahil wala pang utos. Paalala ko, nilalagda nito base sa resulta ng pagpupulong ng kataas-taasang Commander-in-Chief. At ang pagpupulong na ito, ayon sa paunang impormasyon, ay nakatakda ngayong gabi. Maingat na sinabi ng tagapayo ng presidente na si Litvin na maaring walang itatalaga ngayon. Anya, malamang ay wala nga. Ibig sabihin, binibigyan pa ni Zelensky ang sarili niya ng puwang para magpatagal. Pero ang buong estruktura na ito, mga pagpupulong kasama ang mga general, mga inilabas na listahan ng mga kandidato, mga pahayag ni Kirill Budanov, ang lahat ng ito ay nakaayos na parang ang pagpapalit ng punong komander ay hindi na tanong kung mangyayari, kundi kailan at kung sino ang papalit. Kung lalabas ngayong gabi ang kautusan, magkakaroon ng bagong punong komander ang Ukraine sa unang pagkakataon mula Pebrero 2024 nang pinalitan ni Zaluzny sa posisyon. Ang pangalan ng taong ito ang magtatakda kung paano lalaban ang hukbo sa susunod na taon na sa tingin ko ay pinakamabigat. Maaring mangyaring walang bagong punong commander na yon. Pero hindi ibig sabihin na hindi pa nabubuo ang desisyong ito sa opisina ng Pangulo. Maglalagay muna ako ng ellipsis. Inuulit ko, chismis pa lang ito. Isulat ang inyong opinyon at konklusyon sa comment sa ibaba. Paki-like at pindutin ang kampanilya para sa episode na ito. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News, nasa video description ng link. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description din ng video na ito. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.